Silangan ng bansa, gaya pa rin kahapon, inasahan pa rin na magkakaroon ng pag-ulan bago magbagong taon. Especially sa bahagi ng Bicol Region at Quezon Province at nalalabi ng bansa ay magiging malisangan, drier pa rin at katamtaman ang naging panahon sa buong kanlurang bahagi ng bansa. At Northeast Monsoon, bahagyang humina uli sa extreme ng Luzon, kaya yung paglamig ay bahagya ring mapabawasan sa northern part ng Luzon. Pero patuloy ang interaction ng ating Northeast Monsoon dyan sa extreme ng Luzon at ilang bahagi ng extreme northern Luzon at ang East na magdudulot na naman ng ilang kalat-kalat na pag-ulan sa silangan ng bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling linggo ng taong 2023 sa December 31, 2023. Ang oras nating boss from ngayong umaga ay alas 11:16 na ng umaga. So halos 13 oras na lamang mga folks bago magpalit ang bating bagong taon. So alam natin na medyo naghahanda na naman nating mga kababayan para sa pagsasalubong sa ating bagong taon. At kung mapapansin niyo sa aking Facebook page ay nag-post na ako ng mga year-end at mga summaries ng aking weather reports para sa buong 2024, pati na rin ang climatological cyclone summaries na mga nagdaang bagyo mula ng January hanggang nitong December, at yung ating mga climatological records mula rito sa amin sa weather station sa Caloocan City. At yung mga susunod na mga summaries ay mag-a-update pa kasi sa susunod na buwan. So doon na lang ako mag-a-update mga folks. Samantala sa ating lagay ng ating weather systems ngayon ay nanatiling katamtaman at magiging mas malisangan ang ating temperatura sa bahagi ng NCR, ilang bahagi ng Central Luzon at southern part ng Luzon, dahil bahagya nga pong numipis at humina ang ating Northeast Monsoon na dumataloy sa Central Luzon hanggang NCR nga at Southern Luzon area. Mas nararamdaman ngayon ang simoy ng hanging amihan dyan sa may parteng extreme Northern Luzon mula dyan sa may bandang La Union pataas na ng Ilocos Norte, ilang bahagi ng dulo ng northern part ng Luzon. Medyo humina po kasi at lumayo yung ating northeasterlies, kaya yung ating easterlies ngayon, yung mainit na hangin sa dagat Pasipiko, ay mas iibayo ngayon sa halos buong bansa kasama na ang Central Luzon. Pero mas mararanasan yan siyempre ng mga taga-silangang bahagi hanggang papasok yan ng landmasses ng Central Luzon kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon all the way hanggang sa Mindanao. Sa ating current conditions, overcast, gloomy pa rin, klaro at few clouds pa rin na umiiral. Expected pa rin yan dahil sa saturated, sa lubungan pa rin kasi ng easterlies. Yung ating himpapawirin, especially dito sa Metro Manila, at makikita naman ninyo sa ating live CCTV snapshots. Umaaraw po, tapos maya-maya ay medyo kumukulimlim dahil patuloy pa rin yung nagsasaturate dahil pa rin sa salubungan ng easterlies at malamig na simoy ng hangin dito sa parteng kanluran ng NCR. Palabas na yan ng West Philippine Sea. So yung salubungan na yan ay nagdudulot po ng mas maulap at nagkakaroon tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Gaya nangyari kahapon, nagkaroon tayo ng isolated showers dito sa Metro Manila. Pero unahin muna natin ang lowest temperature na itala na aking weather station. Kaninang 5:27 AM ay nakapagtala kami ng lowest of 25.1 degrees Celsius. Kahapon ay nakapagtala kami ng medyo maalinsangan na, pero comfortable pa rin na nasa 32.5 degrees Celsius kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:34 PM. Ibig sabihin lamang may bagya rin tumaas ang heat index natin sa Caloocan na umabot ng 42 degrees Celsius. Hopefully, updated naman si Pag-asa sa kanilang heat index kahit na magbabagong taon. Kung titignan natin, kahapon, nitong December 30, kung ipagdidikit natin ay nangunguna sa may pinakamataas na heat index ang San Jose sa Occidental Mindoro pa rin na nasa 43 degrees Celsius
antinding alinsangan. So expected pa rin yan na umaabot pa rin sa 36 degrees Celsius ang temperatura dyan. Expected dyan at tuloy-tuloy na nga po ang ating tagtuyot sa kanluran lalo na sa northwestern Luzon. So kung titingnan natin ang PSK streams in past 24 hours, nangunguna sa may pinakamatinding alinsangan, ang San Jose sa may bandang Occidental Mindoro na nasa 36 degrees Celsius. Sa Baguio City ay balik uli sa halos stationary na normal na lowest temperature nila at 17 degrees Celsius. Malinaw lamang na humina po ang ating hanging amihan dahil tumaas po muli ang temperatura sa Baguio City na bumalik sa 17 degrees Celsius. Sa Inulan naman ay ang Dipolog pa rin ang tuloy-tuloy na inulan sa kanila na nasa 98.2 millimeters ang total rainfall. Diyan sa may bandang Zamboanga Peninsula na inulan sa kanila na umabot ng 98.2 millimeters. Nagkaroon kasi ng mga surface trap dyan at isolated rain showers dahil sa accumulated ng mainit na temperatura o simoy ng hangin na nagdubunsod po ng mga ilang trough formation dyan sa bandang kanluran ng Zamboanga Peninsula. So despite na mainit ang temperatura, inaasahan din ang mga biglaang buhos ng ulan o isolated rain showers hanggang nitong araw bago magpalit ang bagong taon. Sa ating namang outside humidity ay nasa 75% po ang ating outside humidity. So medyo katamtaman na dryness at mataas ang humidity. Tumataas ito ng 5% since last hour. So despite na medyo sumisikat ang araw at nawawala, ang ating atmospheric pressure na natiling bahagyang mataas at 1,012 hectopascals pero slowly falling ito since last hour. So ibig sabihin lamang ay kaninang maga ay nasa 1,014 hectopascals ito. Bumaba lang itong mga mga kasalukuyang oras. So bumababa yung atmospheric pressure. Sa ating high tide and low tide ay manatili pong mababa ang ating water level o yung level ng karagatan sa may pangpang na Manila Bay ng halos 13 hours. So yung kung may mamangista pa ngayong araw ay layo-layo pa rin tayo sa may bandang West Philippine Sea. Kaya lang ingat pa rin dahil nanatili pa rin mataas ang alon dyan at mabugso pa rin ang gale force winds. Bagamat inaasahan natin ngayong araw, medyo kakalma muna yung karagatan ngayong araw. Dahil kahapon, medyo lumalayo kasi yung malalakas na alon, palayo ng dyan sa may bandang South China Sea na. Medyo hindi maganda ang ating air quality at 66%. Madalas na kasing nagkakaroon ng paputok o putukan dito sa amin sa Caloocan. So expected na maglalaro o tataas ang pollution level ng ating air quality dito sa amin sa Caloocan. Sa ngayon, nasa moderate at 66 ang air quality index namin ngayon. So, ina-expected yan hanggang mamayang gabi. Lalo na ay expected, mas tataas yan lalo na sa pagsasalubong ng bagong taon. Dahil nga po sa inasahan na natin yan ng mga paputok at may mga maraming mag-iihaw sabay-sabay dahil sa hinahandang medianoche. Sa almanac, ang huling pagsikat ng araw ngayong 2023, sumikat kaninang 6:20 AM. At ang huling paglubog ng araw ngayong 2023 naman ay mamayang 5:37 PM. According yan sa coordinate ko dito sa Caloocan at pinost ko na rin yan sa aking Facebook page. At ang huling pagsikat ng buwan, muling isisikat ang buwan ay huling pagsikat ng buwan mamayang gabi ng 2023, mga 9:14 PM na po. So, mamayang gabi na po yan, mga 9:14 PM na po ang huling moonrise o sikat ng buwan na nasa 85% illuminated na po yung waning gibbous. So, ibig sabihin yan na po yung huling waning gibbous ng ating buwan ngayong taong 2023. Dahil bukas na po ng New Year, ang unang pagsikat ng buwan, bukas na po yun ng umaga at 9:27 AM. So, unang waning gibbous na pagsikat naman, bukas na po yan ng alas 9:27 na po ng umaga. Unang araw na po yan ng 2024. So, sa ating local weather outlook, para ngayong linggo, hanggang bukas na po yan ng January 1, 2024. Magiging partly cloudy ang ating maghapon at magiging makunlimlim. Inaasahan pa rin ang 100% chance daw na forecast na uulanin dito sa atin sa Caloocan o sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kung hindi man sa amin.
So take note pa rin niya mga folks, despite na maaraw ngayon ay ansahan pa rin natin ay may mga tsansa pa rin ng isolated rain showers kagaya kahapon. Bukas sa unang araw ng January 2024, magiging partly cloudy daw ang maghapon na may 10 to 13% na tsansa daw ng pag-ulan. In today, highest and lowest temperature expected natin ay nasa 32 degrees Celsius ang highest and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa dalagay ng panahon gamit ang ating near real-time satellite imagery from Imawari 8. Makikita natin ang pagnipis o paghina ng ating northeast monsoon. Ang mas nakakaramdam ngayon sa may bandang Ilocos Norte at Batanes Group of Islands at mangilan-gilan sa may bahagi ng La Union, Benguet at Baguio City lamang ang mas mararamdaman at ng bahagi ng Cagayan Valley. Yung northeast monsoon natin o yung ating hamihan na medyo humina o numipis po. Bagamat yung ating istilis mas nanatili pa rin constant o stable na malakas ang pagdaloy nito na makakapekto sa silangang bahagi ng bansa, lalo na pa rin dyan sa may bahagi ng Quezon Province na inaasahan natin na magkakaroon pa ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog hanggang dyan sa bahagi ng Bicol Region na nabanggit ko na rin po kahapon at ilang parte ng Eastern Samar Region. So mula dyan sa bahagi ng Cagayan Valley ay magiging partly tumusikaw ding iiral pero magiging dry ang areas pa rin ito dahil kung sisilipin natin yung ating infrared dust layer line ay napakakonti lamang ang concentration sa may kalurang bahagi ng Northern Luzon. Well, hindi na tayo magdududa dahil ilang araw na po nating o ilang beses na nating nire-report yan na mataas na po ang dryness o tagtuyot sa area na yan, kitang-kita sa satellite imagery. Maging sa ating actual real-time TRM na halos tuyong-tuyo po ang kaluran ng Northern Luzon. Kabilang na ang Ilocos Norte, La Union, yung bahagi ng Benguet at Baguio City, Pangasinan at Zambales at ilang bahagi ng Central Luzon. Kung titingnan niyo sa may silangang bahagi ng Luzon mula dyan sa may bandang Cagayan Valley ay hanggang dyan sa may bandang Isabela at Quezon Province ay mas maula po. Diyan po ang mas mataas ang concentration ng pag-ulan kaya makikitaan natin na asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. At kung titingnan natin sa infrared heavy rain potential, mataas po na uulanin ng moderate to heavy rain showers sa ilang bahagi ng Bicol Region mula Catanduanes at ilang bahagi ng Camarines Sur at ilang bahagi ng Iriga at Sorsogon. So kung tuloy-tuloy yan uulanin, mukha magiging bad news po ang magiging pagsalubong ninyo sa bagong taon dahil expected po na magkakaroon kayo ng mga pag-ulan dyan nitong maghapon mga folks. Dyan sa buong area ng Bicol Region na nabanggit ko mula Catanduanes, Camarines Sur at Sorsogon area. Kung titingnan natin ng mas malapitan para sa detalye kung alin dito ang inuulan ngayon, kung sisilipin natin ang Catanduanes Island at Caramuan, ang nakakaranas ngayon ng mga ilan karat-karat na pag-ulan, at ilang bahagi sa may bandang Iriganga, Legazpi at Sorsogon. Expected yan na magtutuloy-tuloy hanggang sa may bandang Northern Samar mula Allen, Catarman, Lawang at San Policarpio sa Samar Island na po yan mga folks. Potentially may heavy rain showers po to moderate so magdala ng pananggalang sa hindi lang sa tinding sikat ng araw kundi sa mga inaasahang mga moderate and heavy rain showers lalo na ng mga taga Catanduanes. So sa mga magpapuputok mamayang gabi, biwari na lamang sa inyong paghahandaan ng salubong ng bagong taon dahil medyo maulan po at basa ang inyong paligid. Pero the rest ng buong Luzon, magiging katamtaman na lagay ng panahon. Magkaroon man ng isolated rain showers, typically mga light to moderate showers ito na panandalian lang din. Kasama na ang Central Luzon, Metro Manila at ilang bahagi ng Laguna, Batangas area dahil halos wala tayong inaasahan ng mga malalakasang pag-ulan, typically isolated rain showers ang buong kaluran ng bansa. Kabilang na ang Mimaropa, west portions ng Visayas at Mindanao. Pero typically, dahil sa concentration dito ng easterlies, na mayroong portions kasi dito na yung easterlies ay may malamig na portion dito sa may bandang Negros Region, Dumaguete hanggang dyan sa hilagang parte ng Zamboanga del Norte. Kaya nagkakaroon ng surface track po dyan na pagitan ng Dumaguete sa may Negros Region at Dapitan, dyan sa may Zamboanga del Norte. Kaya asahan po ang mga cluster ng mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog ngayong maghapon. And the rest ng buong Southern Luzon at Visayas, magiging katamtaman naman po at magiging maganda at matinding sikat na araw at malinsangan ang ating panahon
puro isolated and forecasted lamang na siya na pag-ulan na naglalaro sa 30 to 33% chance na uulanin. Tumataas lamang sa may bandang Bacolod at Negros region na aking binanggit nga po at ilang parte ng Cebu at Bohol area. Mayroong namumuong saturation of cluster na nakaulapan dyan na magdudulot ng mga ilang pag-ulan. Pagdating sa silangan ng Visayas, dyan sa Northern Samar area hanggang dyan sa may bandang San Policarpio mga kapo na nabanggit ko, asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilatag pagkulog dahil pa rin sa mataas na saturated na water vapor dyan, dulot ng easterlies. And the rest ng Mindanao, magiging malinsangan at maaliwalas ang himpapawrin mula sa Surigao del Norte at buong Caraga area at ilang areas ng Davao del Norte at Davao del Sur. Kasama na ang Bungsol sa Gen at BARMM, magkaroon man ng isolated rain showers typically panandalian lamang pero mas mangunguna ang mataas na humid at mga patinding sikat ng araw. So magdala na lang ng pananggalang, huwag masyadong magbibilas sa sikat ng araw, pero expected mamayang gabi magiging maganda ang magiging salubong ninyo ng bagong taon. Biwari na lamang ng mga taga Surigao del Norte dahil expected pa rin ang mas mataas na tsansa ng isolated rain showers dyan. Naglalaro sa 44 to 56% ang tsansa daw na uulanin ayon sa forecast. So biwari na lamang mamayang hapon at bago maghating gabi. At dahil wala naman tayong inaasahan na anumang weather disturbance hanggang sa pagpasok ng bagong taon, so diretso kagad tayo sa ating wave height ay makikita natin na hindi pa rin maganda ang mga pag-alon dyan sa bahagi ng northern part ng Luzon. May mga parte na bumababa ang alon pero dahil patuloy pa rin ang daloy ng ating northeasterlies, sa susunod na 24 oras ay tataas na naman yan to 2.5 to 4 meters lalo na sa may bandang Batanes Group of Islands at buong bahagi ng Ilocos Norte, Santa Ana, dyan sa may Cagayan Valley at buong west at east portions ng Northern Luzon. So, siguro nga yung maghapon medyo kaya-kaya pa, pero mga bandang hapon gabi ay medyo restrain na po ulit tayo dahil lalakas na naman yan at tataas na naman ang ating gale force winds at mga alon. Para maiwasan po ang hindi inaasahang disgrasya, lalo na't nagse-celebrate tayo ng pagsalubong ng bagong taon, ingat na lamang po lalo na sa mga magbi-beach sa mga baybayin na yan ng Northern Luzon, lalo na ng mga taga Ilocos Norte at all the way ng La Union at dyan naman sa may bandang Cagayan Valley of course. Medyo mas malakas din ang hangin dyan sa lubungan ng northeasterlies at easterlies, kaya expected ang mataas ang gale force winds. And the rest naman ng ating mga computer models, bagamat itong si GFS may mga nakikitaan na shallow trough pero hindi naman natin nakikitaan sa actual. Gaya ng aking report ng mga nakarang araw ay makukonfirm pa rin natin yung significant na anumang development ng shallow trough na ito sa silangang Pasipiko at sa unang linggo na talaga ng January 2024. So yan na lang mga ating babantayin pero sa ngayon wala talaga tayong i-expect na anumang tropical o weather disturbance sa pagpasok ng bagong taon. So, diretso kaagad tayo sa ibang report. So, sa aking climatological summary mula nitong January hanggang December 2023. At kung titingnan niyo sa aking graphics, makikitang epekto ng ating bahagyang pagbabago ng ating klima, yung ating surrounding temperature sa buong taon ng 2023. Makikita natin nangunguna pa rin ang month of May sa may pinakamataas na temperatura. Pero mula March hanggang July, nanatiling mataas po ang ating temperatura. So, masyadong humaba po yung ating parang dry season kung tutuusin. Dahil maging ang July na supposed to be mula June to August ay tag-ulan dapat natin yan. Pero kung mapapansin nyo, yung dalawang buwan ng June and July, nanatiling nagkaroon tayo ng mas mataas na temperatura o alinsangan. Ibig sabihin lamang ay nakikita natin yung malaking significant na epekto ng El Nino sa bansa. Bagamat itong mula January hanggang July, hindi pa masyado natin ramdam yung tinding epekto ng El Nino. Pero yung westerlies nga po natin, dahil sa epekto ng El Nino sa may Eastern Pacific, ay nagkaroon ng pagbaba nga po talaga ng ulan. So yung pagbaba ng ulan ay expected din magtaas ng temperatura natin ng ganito kahabang buwan. Mula March hanggang July, kitang-kita naman po ayon sa aking weather station sa Caloocan ang malaking epekto ng El Nino.
Tapos sa bahagyang kumalma po yung temperatura natin noong August. Pagpasok ng September, tumaas na naman po ang ating alinsangan. Ibig sabihin lamang nito mga folks, maging ngayong December, makikita natin yung tindi ng epekto ng El Nino. Ito po yung nagpapa-apekto sa mga kalupaan natin sa kanluran, lalo na dito sa Metro Manila at buong kanlurang bahagi ng Luzon. Expected po ang pagtaas talaga ng tagtuyot dahil humaba po masyado ang temperatura natin sa buong taon. Kung titingnan natin by monthly summary, ayon sa aking weather station for year 2023, yung naging average low temperatures lamang natin, of course, naging significant naman ay hanggang March lamang ang average low temperatures natin, hanggang 24.6 degrees Celsius. Pero mula April hanggang ngayong December ay mataas pa rin yung ating average low temperature natin. Bagamat average low ito, pero pasok ito sa border na halos sa pumapagitan sa high temperatures na po. Hindi kagaya ng January to March, ng bago pumasok ang dry season, tama lamang o naging sapat po yung average low temperatures natin sa unang 3 buwan. So expected natin sa unang 3 buwan naman ng susunod na taon, expected yung low average temperature niyan, ine-expect din natin na mataas yan. Pero dahil may amihan tayo, depende sa patuloy na pag-iral ng ating amihan, ine-expect natin yung average low temperature natin maglalaro sa 24.1 to 24.6 degrees Celsius ang ating inaasahan. Pero dahil mataas po o epekto ng ating El Nino, hindi na tayo magtataka kung magbabago po o bahagyang tataas yung average low temperatures natin. So, yung average high temperatures natin, maglalaro sa 30 to 33 degrees Celsius. Pinakapataas na po yung 33.4 degrees Celsius yung average. So, ibig sabihin lamang yan mga folks, halos sa buong taon natin, yung average high natin ay buong taon maalinsangan po mga folks. So, hindi naging normal. Sa bagay, sa nakalipas na 5 taon, kung titingnan natin, pasok pa naman sa ating average high temperatures. At halos stationary lamang, hindi gaya ng year 2022 na yung average high natin, nagkaroon tayo ng mas matinding temperatura ng buwan ng May last year. Hindi gaya ng yung taon, itong last May, yung average high temperatures natin, nasa 35 degrees Celsius lamang. So, 0.1 lamang naging difference. Siguro dahil sa epekto lamang yan ng El Nino. Pero pagdating sa high temperatures, makikita natin na sa nakalipas na 3 taon ay yung 2021 mas kokonti at mas marami ngayong taon na 2023. Kung titingnan natin March, April hanggang July, then mayroon tayong September at December. So kung titingnan natin, kung kukumpara natin last year, halos pareho lang ang naging resulta ng temperatura. Kaya lang, wala tayong high average temperature nitong December last year. Ngayon lamang, namabot ng 35.5 degrees Celsius. Ayan, Last year is 34.6 degrees Celsius. December yan, month of December. Epekto lamang yan ng pagtaas kasi ng ating global temperature at atin niyang nireport ng mga nitong unang linggo ng buwan ng December. So makikita natin yung pagdagdag ng temperatura ngayong taon. Kaya biwari sa pagbabago ng ating klima, mga folks. Sa ating rain summary naman, para sa buong taong 2023, makikita natin, halos may pinakamataas tayo na average na total rainfall ngayong taong 2023. Kung pagbabasehan natin yung max average, umabot ng 3,850.2 millimeters ang total rainfall natin ngayong buong taon to ng 2023. Hindi kagaya nung last year na 2022, 2,920.2 mm lamang ang naging pag-ulan. So malinaw yan mga folks na hindi ibig sabihin na may El Nino tayo ay hindi pa rin tayo inuulan. Ina-expect natin na magkakaroon pa rin tayo mga ilang mga pag-ulan pa rin yan mga folks. Kaya lang, yung ina-expect natin na mas mababa yung average rainfall natin nitong taon na 2023, inaasahan natin. Nataon lamang kasi noong July hanggang August, mula June hanggang August kasi ay tinodo tayo inulan ng malalakas na pag-ulan, lalo na dito sa amin sa Caloocan. Di gaya nung last year na
last year ng June 2022, nasa 319.2 lamang. Pero ngayong taon, itong June, maabot ng 600.3 mm. Noong July naman ay nasa 1,026.6 mm at August 592.5. Dito kasi bumawi yung lakasan ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So, despite na konti ang naging pagbuhos ng ulan natin sa bansa, may mga areas pa rin sa bansa na malakas pa rin ang naging pagbuhos ng ulan gaya dito sa amin sa Caloocan. Pero pagpasok kasi ng September, diyan naman sa may silangang bansa naman ang mas malakas na uulanin. So, kung titingnan natin yung monthly summary na ni-record ko nitong first week ng December, makikita ninyo na ang halos ang silangang bahagi ng bansa, kung titingnan ninyo uli doon sa ating PH6 streams, sa buong bahagi ng mga weather stations si Pag-asa, ay makikita ninyo ang silangang bahagi ng bansa naman ang mas may mataas na total rainfall computation. So, dahil sa mga ganun senaryo, ay hindi ibig sabihin ay mababa o hindi tayo inulan ng malakas. Kaya lang, hindi po naging sapat yung total average rainfall natin sa pangkalahatan. Dahil nga po sa El Nino. Ito lamang ay base sa reading ng aking weather station na itong taong 2023 ang may pinakamataas na inulan dito sa amin sa Caloocan City. Sa iba siguro sa parte ng Luzon, maaring mas mababa yan kumpara dito sa amin sa Caloocan. Pero nanatiling way below normal yan. Kung tutuusin, maliban lamang siguro dito sa amin sa Caloocan, base yan sa reading ng aking weather station. At dahil sa mataas pa rin yung ating drought index, inaasahan natin yan dahil sa epekto ng El Nino ay mababaliwala po yung malakas na ulan na ito dahil expected natin sa susunod na taon ay mas makakaranas tayo ng tagtuyot, mga folks. At kung titingnan naman natin sa maximum wind speed, kung pagbabase natin, ay ngayong taon din ang may mas malalakas yung naging hangin natin o bugso ng hangin natin sa Pilipinas ngayong taon kaysa sa mga nakaraang 4 na taon o 5 taon. Kung titingnan natin ngayong taon, maabot sa 130 kilometers per hour ang pinakamataas na average wind speed natin na nai-record dito sa amin sa Caloocan, hindi gaya last year na nasa 116 kilometers per hour lamang. So, very rare ito na ngayong taon lamang tayo nakapagtala ng mas malakas na bugso na hangin umabot ng 130 kilometers per hour dito sa NCR. Base yan sa reading ng aking weather station. So, mapapansin niyo ay rapid ang pagbabago ng ating klima dahil sa nagkaroon ng matinding pagbabago ngayong taon. So, pansinin ninyo kapag tumataas po ang ating temperatura sa pangkalahatan sa buong mundo, mabilis pong nagbabago yung daloy ng ating klima sa bansa. Yun ay ating pagtutunan at sana mapag-aralan ito ng ating mga climate experts, lalo na sa mga nagmo-monitor sa ating global climate. Dahil sa pagbabagong ito ay in-expect po na magtutuloy-tuloyan kung hindi bababa ang ating global temperature sa mundo. At narito naman ang Day weather forecast para sa huling araw ng 2023, December 31, 2023.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at analysis para sa huling araw na ng taong 2023, December 31, 2023. Maaaring mag-post na rin ako sa aking Facebook page ng ating mga continuous summaries at yung mga naging succession natin ngayong buong taong 2023. At yung mga naging debunk natin, itatry natin ipopost yan. Kung hindi man ngayon ay maaaring bukas na po na unang araw ng January 2024. So abang-abang na lamang sa Facebook page. So continue na lamang na mag-visit sa aking Facebook page at huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa aking website na www.pimoweda.com para sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng ating direct na weather situations at mga weather conditions natin in real time, lalo na dito sa amin sa Caloocan, mula sa aking weather station at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and advance Happy New Year po sa ating lahat.